Itong mga diskaya, oo, nabanggit niyo ho sa mga pribadong, kumpanya, ito ho yoong, nabanggit namin sa customs ito sa inyo pong counterpart do'n 'no, kay Commissioner Ariel. Sabi niya, "Aba'y hindi basta-basta 'yan, kukuha muna kami ng warrant 'no, para mapasok yung kanilang private property kasi hindi naman bodega ng ano 'yan, importer 'yan." Kapag ho ganyan na mayroon pong sinasabi na 40 at ang karamihan doon, napakamamahaling sasakyan, sa BIR po, papaano ang inyong diskarte do'n? Papaano ang inyong galaw po doon? Ang ginagawa po natin, actually nagawa na po natin yung sumulat na po tayo sa LTO para malaman kung ano-ano ba yung mga sasakyan na nakarehistro under sa kanilang mga pangalan at para makita natin yung in totality kung ilan po ito. So yan ang gagawin natin at yan nasisimulan natin pagka idadagdag po natin yan at ito-total natin. Bukod pa dun sa mga lupa na meron sila. So ongoing na po, malapit na po tayo matapos sa kanilang pag-audit. Uy, so nasimulan na po ninyo itong formally humingi ng informasyon sa DOTR-LTO tungkol sa mga auto na ito. You're confirming that, ano po? Yes, opo. Opo, at naunawaan po namin ano, baka hindi kayo maaaring makapaglahad kayo ng pinakahuling balita dito, pero anong huling balita, sir? Opo, kung mamarapatin po ninyo. Opo. Yun nga, medyo kino-compute na lang natin yan at tinitingnan natin kung anong pwedeng maging kahinatnan nito. Pero binibilisan po natin yan na in the next few days or weeks malapit na po tayong may action na po tayong pwedeng gawin. Opo, kapag ho ba ganyan, Commissioner, meron bang preemptive action ang government agencies to prevent the supposed owner of these vehicles to dispose the property or to hide it? Alam niyo ho yun, yung mainit ngayon, sobra, so dispose na natin to o itago natin to. Kung may patunay kasi wala po talagang ganyan unless mapatunayan na talagang tinatago na nila yung assets, pero until makakita tayo ng indication na nagtatago sila ng assets or sila mismo nagtatago ay wala po tayong preemptive na pwedeng magawa. Opo. Hindi ka pupuwedeng kumbaga makapag-file sa hukuman ng anuman pong, ang tawag garnishment ano, kasi wala pa ho namang kaso talaga practically na naisasampa sa pamilya kumbaga. Opo, it's either una-una final, meron na tayong assessment na naging final kaya meron na tayong authority mag-garnish o maghabol ng mga ari-arian, or again yun nga, may indication at may nakita tayong action na agad nila na indicating na nagtatago na sila or nagdi-dispose ng assets. So pero kung wala pa tayong pruwebang ganun, ay wala po tayong magagawa as of now. Ano ang danger po sa sino man pong individual na kumbaga tutulong sa disposal o kaya bibili ng sasakyan o property po na gustong i-dispose kasi nga nagkakaroon na ng audit sa kanila? Ano po meron bang danger doon sa sino man pong bibili nun? O maaari sabihin na in good faith namin nabili yan Yun lang, yun ang pwede nilang i-claim. Pero kung mapatunayan din, baka pwede natin na masama na kasi pwede natin maituring din na tax evasion at dahil nga dinidispose yung assets nila, di ba? So kung mapatunayan yan na nagkasabatan po ay baka may potential liability din po sila.